So meron po tayong nalaman. At ako naniniwala ako no na ito ang pinakadahilan kung bakit at kung paano nanalo si Marcoleta. Si Marcoleta po na isang Iglesia ni Cristo. Teka, alam naman po natin no na itong si Marcoleta po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo at syempre susuportahan po yan ng black voting ng Iglesia. So ngayon, ang point natin dito, hindi po talaga ito base ito sa sa nakausap ko at sa experience ko rin. So hindi po talaga Iglesia ni Cristo ang nagpapanalo po kay Marcoleta, kundi po yung mga mayor at mga governor na tumatakbo po sa LGU. Parang isipin nyo si Marcoleta po pro-China, di ba? Tapos hindi naman siya ganun charismatic na tao, pero nanalo. So ito yung gamit ko pala. Okay, game, usap tayo no. Okay no, so first of all, hindi naman tayo magpapakabiter. So congratulate pa rin po natin ang bagong senador elect Marcoleta, Rodante Marcoleta. Okay. So ang gusto ko lang sabihin dito, meron akong nadiskubre kasi dito na ginawa ng INC para po masigurado at mabraso po nila ang pagkapanalo po ni Marcoleta. Well, in the first place mga kababayan, no, ako talaga nagulat talaga ako na naging epektibo po ito. Kasi alam naman po natin no, na si Marcoleta, hindi naman po siya ganong charismatic na tao. 'Di ba? Nayayabangan nga tayo sa kanya no. Tapos hindi rin po siya pro Philippines, pro China po 'yan. Isipin mo ba naman, sabihin niya ba naman na walang West Philippine Sea? 'Di ba? Ang meron lang South China Sea. At saka mga kababayan, si Marcoleta po is bukod nga po sa kahit nga po napalpak po si Sara Duterte at obvious naman po na magdanakaw, kinakampihan niya pa. So ang dami pong red flag kay Marcoleta. Pero eventually bigla siya nanalo. So ito pala yung reason no. So ito pala no, wait na lalaki ko lang yung mukha ko. So ganito pala nangyari no. So ganito. Lahat po ng mayor na tumatakbo po, halos lahat majority po ng mayor na tumatakbo po sa Pilipinas, umaasa po yan ng endorso ng Iglesia ni Cristo. Okay. So ngayon mga kababayan no, ilan ba yung miyembro ng Iglesia ni Cristo? I think lang ata ko atas. I-search ko lang ngayon. Yun So kaka-search ko lang. So bali po sa search natin, estimatedly po 3 million po ang miyembro ng INC. At hindi naman po lahat yan botante. 'Di ba? So I think sabihin na natin kalahati. Sabihin na natin 2 million. 'Di ba? Yung 2 million, less than 2 million po yung miyembro ng INC. Okay. So ngayon, ang ganito pala ginawa nila para mapanalo si Marcoleta. So syempre, yung mga tumatakbo pong mayor sa buong Pilipinas na lumapit po sa INC, merong sample ballot. Sa sample ballot pala muna tayo. So sa probinsya po mga kababayan, at malamang dyan din po sa lugar ninyo, may sample ballot po na binibigay ang bawat mayor na tumatakbo. Okay, so ganon. So ngayon, ito base ito sa nakausap ko na siya po ay isa sa mga naging tauhan nga po sa kampanya ng isang tumatakbong mayor. 'Di ba? Hindi ko na sabihin kung saan, pero ito yung napagkwentuhan namin So ngayon, lumapit pala sila sa INC para i-endorso itong si mayor. So kasi si mayor naman po medyo malakas po sa survey, so pumayag po yung INC. Pero yun nga lang, merong kapalit. So yung kapalit, dapat kasama po si Marcoleta dun po sa sample ballot na ibibigay ni mayor sa kanyang constituents. Okay. At base rin po dito sa nakausap po natin itong ginawa po ng INC ay hindi lang po ginawa sa isang mayor po na tumatakbo po sa Iloilo, kundi minaximize po nila kung sinong pwede at kung sinong papayag, gagawin po nila yon. Kaya ito pansinin ninyo pansinin lang ninyo ito sa mga taga Iloilo, kung mayroong mga taga Iloilo na makakapanood nito. Okay, pansinin ninyo kung kayo po ay nakatanggap ng sample ballot from anywhere or kung kahit kanino man, pansinin ninyo, nandyan palagi yung pangalan ni Marcoleta. So ayan mga kabayan, narinig nyo itong pahayag ni Takeru Miyamoto tungkol dito sa sample ballot na kung saan nga ay nakalagay ang pangalan ni Marcoleta. Nakatanggap din po kami niyan itong May 11 gabi po at natanggap natin yan, nakita ko nga
Pero binaliwala ko lang kasi iniisip ko naman ay hindi naman siguro susundin ng marami itong mga nakasulat dito. At nangyari naman sa ibang kandidato kasi itong nakasulat ho dito sa sample ballot, basically majority ng mga ito ay administrative candidates. At inanalyze kong mabuti doon sa 12, may nawawalang pangalan ng original na PBBM candidates. Nawawala po si Manny Pacquiao at ang ipinalit po ay si Marcoleta. Ngayon itong sinasabi ni Takero na malamang ay nationwide itong sample ballots na ito na nakalagay ang pangalan ni Marcoleta. At sinasabi niyang malamang ito kondisyon ay binigay ng INC sa mga nakaupo sa mga LGU sa buong Pilipinas na dapat nga ay suportahan itong si Marcoleta. Kaya nga naglabasan itong mga sample ballots. So posible nga na maisulat ang pangalan ni Marcoleta, lalo na siguro kung ang pagdadala ito, gaya ng ginawa sa amin, gabi dinala ito at wala namang kalakip na pera, pero sa ibang lugar hindi ko masabi kung ganun din. Kung may kalakip na pera yan, baka nga talagang ganun ang nangyari, isusulat ang pangalan ni Marcoleta. Anyway, nadyan na po yan, pumasok na si Marcoleta at natutuwa rin tayo dahil pumasok si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Kahit pa paano, mayroong mga magtatanggol ng katotohanan dyan sa Senado. Pero ganun po, majority dyan ay hindi pa rin natin masasabi kung talagang para sa mga Pilipino. Pero basically, sila ay para sa mga Duterte, mga nakaupo dyan na hindi na natin iisa-isahin. At hindi lubos ang ating kaligayahan dahil ngayon nga pumasok si Marcoleta, pumasok si Camille Villar, pumasok si Amy Marcos. So hindi tayo masyadong masaya pero okay na rin. At least pumasok si Bam, si Kiko. At pagkatapos ay nanalo rin yung akbayan ni Chel Jokno, number 1. Sa party list. Pagkatapos ay pumasok din yung ML ni Laila de Lima. Unfortunately, yung ibinoto ko ay Bunyog ni Enzo Recto. Atty. Ricky Tumotorco ay hindi po nanalo. Yan na rin na sinabi ni Atty. Enzo Recto na hindi nanalo ang Bunyog. But at least makikita natin dito na parehas naman mukhang hindi ng braso si PBBM dito. Kita nyo naman ang mga pumasok ng mga kandidato. Hindi gaya nung araw nung panahon ni Digong. Talaga namang noong I think 2019 yata yung election, nag-brown out ng 9 na oras. Kung naalala nyo, 9 na oras, nag-brown out ng oras ng bilangan. At pagising natin, ayun, boom, pumasok na mga buraot na politiko. At least ngayon sa panahon ni PBBM ay mukhang hindi naman nambabraso si PBBM. At wala nangyaring brown out ng oras ng bilangan. Wala, parehas. Sa tingin ko ay comparatively parehas lumaban si PBBM kumpara kay Digong. Si Digong talaga nambabraso ng mga local government officials. Pag in-lane nyo, sinuportahan to, wala kayong budget. Dinadaan niya sa biro pero siyempre it sends chilling effect. Si PBBM walang ganyan-ganyan. So ito na ating konsuelo. Abangan na lang natin ang tatahaking landas nitong mga ng Pilipinas sa mga senador na pumasok. Regarding impeachment of Sara, marami nagsasabing medyo malabo-labo na yan kasi majority ng nasa Senado ngayon ay kampi sa kanya. Unless may mangyaring milagro, at kung ano man yan, milagro na yan, ay ating aabangan yan. So yun po mga kabayan, ang ating eleksyon. So yun nga po yung kumalat actually, gusto ko sana itong i-vlog no, kaya lang baka lalong iboto nitong mga makakapanood kasi magkakaroon niya ng kumbaga uukil-kil sa yung subconscious yung pangalang Marcoleta. So bagamat personally ay hindi ako natutuwa na nakapasok si Marcoleta, wala tayong magagawa, nadyan na siya. Malinaw na pro-China, wala tayong magagawa dyan, na wala daw ang WPS talaga, hindi nag-i-exist. So anong gagawin natin dyan? Wala tayong magagawa po mga kabayan. Let's just let's just roll with the punches. Abangan po natin, pero let's hope for the best. Hindi naman kailangan natin magpakanega. Asahan po natin na sana may magawa silang mabuti para sa taong bayan. Pro-China naman sila o hindi. Kung titingnan mo, majority ay pro-China, pro-Duterte, pero sana may magawa pa rin silang maganda para sa Pilipino at hindi lang para doon sa kanilang mga amo. Okay, yun po. Tungkol dyan sa sample ballots, papakita ko dyan yung personal ko natanggap na sample ballot. 3 kaming butante sa bahay, kaya 3 yung aking natanggap na sample ballots. At yan nga po, nakabuyang-yang ang pangalan ni Marcoleta at nawawala ang pangalan ni Manny Pacquiao. So, masasabi ba natin na ipinasok si Marcoleta at inilaglag si Manny Pacquiao? But in the end, masusunod naman yan yung bumoboto.
So, hindi naman kung may sampul ballot, susundin mo yan. Ako, hindi ko sinunod talaga yan. Ang ipinasok ko lang na pangalang na dyan ay si Abalos. Si Abalos lang, sapagkat ang ibinoto nga ay si Bam Aquino, si Kiko, si Heidi Mendoza, Arlene Brosas, Franz Castro, Leo de Guzman, Teddy Casino, Sani Matula, si Di Angelo ng Bunyog, hindi ko na maalala iba, si Luke Espiritu, siyempre. Labing isa, hindi ko na lang maalala yung isa pa kung sino ba yung pinasok ko. Fortunately, nakapasok naman dalawa, si Kiko at si Bam Aquino. Yung ating binotong party list nga, Bunyog ay talo. Pero just the same, ganyan talaga. Matalo o manalo, mahalaga, ibinoto mo yung kursunada mo at hindi ka sumusunod sa mga sampul balot. Okay. Thank you very much.